Sa wala ng ating CCN, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCN News Filipino News Channel TV 83. Philippine Standard Time, ganap ng alas 9:13 ng umaga. Magandang araw, Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga tagapanood po namin sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang gabi, magandang madaling araw, magandang hapon. Muli na namang sumasahing po ng live mula rito sa Quezon City, Philippines. Sa himpilang ito ng CCN News Filipino Views. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-28 ng Hulyo, taong 2025. Abay, meron na lamang tayong 156 na araw na natitira sa taong 2025. Ang show, ang programang tayong maglakpa ay pang Lunes na edisyon, ay may mga bahaging anong nangyari noon ngayong araw na ito o balik gunita sa kasaysayan ng ating bansa at ng ibang bansa. Akalain mo, kagila-gilalas at mga kwentong word. Sa pangalan po ng aming executive producer, walang iba kundi si Mr. Mads Pangulima, ako po, si Reden Oro. At narito ang mga balitang dapat nating abangan. 12,000 pulis sa zona ni Pangulong Marcos hindi overkill, sangayon kay Torre. Detalye ng balitang iyan. Taas ang sinabi ni Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III na hindi overkill ang pagtatalaga ng 12,000 mga pulis sa ika-4 na State of the Nation Address o zona ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Torre, pagtitiyak lamang sa seguridad ng mga dadalo at sa lugar ang pagpapakalat ng mga pulis. Ang pahayag ni Torre kasunod ng samot-saring reaksyon ng mga cause-oriented group na overkill ang dami ng mga pulis sa zona. Subalit ayon kay Torre, hindi hayaan ng PNP na may mangyaring karahasan o gulo habang isinasagawa ang zona. Aniya, iginagalang nila ang opinyon ng bawat isa, ngunit prioridad nila ang kaligtasan at seguridad ng bawat individual. Itinalaga ang mga pulis sa paligid ng batasan pambansa at mga kalsadang papasok dito. Samantala, tiniyak naman ni Torre na bibigyan din ng seguridad ang mga mag-arali, handa namang makinig ang PNP sa hinaing ng mga ito. Sinunog na ang SOM BBM at Sarananggal, FPG ng bagong alyansang Makabayan Timog at Tagalugan sa bahagi ng Pelcoa, Quezon City. Dako naman tayo sa ilang pang mga balita ngayong araw na ito ng Hulyo. Ika-28 ng Hulyo, taong 2025. Balitang Metro naman tayo. Samantala, balik tayo sa ilang pang mga balita. Napunta sa English itong aking binabasa. Dito na tayo. Ayan, oo. Dito na tayo.
PNP, MMDA, kasado na sa SONA. Detalye ng balitang yan mula sa panulat ni Marlaison. Abay, nakabarikada na yung mga pulis, ano? Ayon kay NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, nasa 20,000 pulis ang ipakakalat at nakikipag-ugnayan na sila sa intelligence community kung saan wala namang namomonitor na anumang banta sa SONA. Detalye ng balitang iyan. Tiniyak ng Philippine National Police, National Capital Region, Police Office o PNP, NCRPO at Metropolitan Manila Development Authority na handang-handa na sila sa pagbibigay ng seguridad para sa pagdaraos ng ika-4 na State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa batasang pambansa sa Quezon City ngayong araw nito. Ito na yung nabasa ko. Lagpasan natin yan. Dito na tayo. Pero, ayun, dito na muna tayo. Higit o may higit 500 katao nagprotesta laban sa korupsyon at paglabag sa soberanya. Samantala, hindi natin, mahigit 500 katao nagprotesta laban sa korupsyon at paglabag sa soberanya. Samantala, balik tayo. Sinabi naman ni Quezon City Police District o QCPD Officer in Charge, Police Colonel Randy Glenn Servio na kasado na ang seguridad kung saan nasa 3,585 o 3,585 QCPD personnel ang ipakakalat. Sa katunayan, nagsimula nitong Sabado, kahapon ang skeletal deployment ng lahat ng sub-task units o LTUs. Nagsagawa rin ng interagency meeting, walkthrough, inspection at simulation exercise para sa SONA. Samantala, tiniyak rin naman ni MMDA Chairman Romando Artes na handa ang MDA para sa SONA kung saan magpapatupad ng counterflow o surfer lane sa Commonwealth Avenue upang mabigyang daan ang mga panauhing dadalo sa SONA gaya ng mga foreign dignitaries. Upang maiwasan naman ang mga posibleng pagbaha, nagpakalat na sila ng mga temporary pumps na kaagad na makapaglilipat ng mga tubig mula sa highway patungo sa isang estero. Pinalawak na rin nila ang mga drainage inlets o pasukan ng tubig upang maging mas mabilis ang pagdaan ng tubig. Kaugnay nito, alalay naman ang puwersa ng Eastern Police District sa Quezon City Police District sa paglalaan ng 754 na police personnel o pamagkaloob ng karagdagang seguridad kasama ang nasa 128 Reactionary Standby Support Force o RSSP at 387 personnel para sa anti-criminality operation sa Metro East. Oras, Philippine Standard Time, ganap ng alas 9:21 ng umaga. Samantala, dako tayo sa bahaging kagilagilalas mula sa panulat ni Arnel J. Medina. Babae na 40 taon nang ini-impersonate si Madonna, kinilala ng Guinness. Aba, ganda nito ah. Isang babae mula sa US ang nakatanggap ng Guinness World Records title na longest career as a Madonna impersonator matapos ang 40 taon sa industriya. Ang kanyang pambirang karir na nagsimula nang hindi sinasadya ay nagdala sa kanya sa mga hindi inaasahang pagkakataon, kabilang na ang makatrabaho ang kanyang mismong idolo. Kinumpirma ng Guinness
Guinness na si Denise Villablases, 60 taong gulang, ay may hawak ng world record para sa kanyang 40 years and 119 days na panggagaya. Idol niya si Madonna, panggagaya kay Madonna. Nagsimula ang lahat noong high school pa lamang siya nang hilingan siya ng kanyang ina na mag-perform bilang si Madonna sa isang party para sa mga foster children. Ang maliit na pagtatanghal na iyon ang naging simula ng kanyang propesyon. Sa haba ng kanyang karera, nakamit ni Villa ang maraming tagumpay, kabilang ang pagiging first runner-up sa Make My Video contest ng MTV noong 1986 o 1986 para sa kantang True Blue. Dahil dito, napansin siya at kalaunay nakilala at nakatrabaho si Madonna. Naging bahagi rin siya ng isang TV commercial kasama ang Queen of Pop. Isa sa pinaka hindi malilimutang karanasan ni Villa ay ang pakiusapang bisitahin ng isang lalaking nasa huling oras na ng kanyang buhay. Ayon sa pamilya, palaging nakikita ng pasyente sa kanyang hallucination si Madonna. Umupo ako sa tabi niya at hinawakan ng kanyang kamay. Naniwala siyang binisita siya ni Madonna. Kwento ni Villa. Ang lalaki namatay ilang oras o ilang araw matapos ang kanyang pagbisita. Sa kasalukuyan, ilalabas ni Villa ang kanyang autobiography na pinamagatang Dear Madonna at isang dokumentaryo tungkol sa kanyang buhay na ididirect ng kanyang anak. Ang kanyang kwento ay isang testamento sa kung paano ang paghanga sa isang idolo ay maaaring maging isang makabuluhang karera na puno ng inspirasyon at pagtulong sa kapwa. Pero mo yun, kala niya si Madonna na yung katabi niya, yung pasyente. Sinunog ng mga demonstrator sinunog ng mga demonstrador ang isang effigy sa kahabaan ng Pelcawa sa Quezon City bilang bahagi ng kanilang kilos protesta ngayong ika-4 na SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tingnan natin. Okay. Tingnan natin ang bidyong kuhang ito. Ayan. Balik tayo sa ating ilang pang mga balita. Tayo nga pala ay nakikiramay muna o ang impilang ito ng CCN News Filipino Views ay nakikiramay siyempre kasama ang programang tayo maglakbay ngaya pang Lunes na edisyon. Director, actor na si Fritz Empante pumanaw na o namatay na. Bumabaha ng pakikiramay sa social media para sa veteran actor, director Fritz Empante na pumanaw o namatay sa edad na 84. Muli ang himpilang ito ng CCN News Filipino Views sa pangalan po ng aming executive producer, walang iba kundi si Mr. Mads Pangalima at ganun din ang inyong lingkod ay nagpapaabot ng pakikiramay sa mga kamag-anak o naulila ni Fritz Empante. Sa pagpapatuloy ng kwento, siya ay namatay noong Hulyo 21 o July 21 base sa isang black and white art card na nasa social media. Ang kabilang sa nagbigay ng madamdaming mensahe ay si Martin Nievera at inaalala kung anong klaseng pelikula ito. Ayan, English na. Dudugo ang ating ilong pag binasa natin ito. Muli, nakikiramay ang programang tayo maglakbay pang Lunes na edisyon ngayong Hulyo 28, 2025. Ang aming executive producer si Mr. Mads Pangulima at syempre ang aming himpilan CCN News Filipino Views. Balik tayo sa ilang pang mga balita ngayong araw na ito. Fire damage 600,000 worth o 600,000 pisong worth of properties in sandbag isa. Ayan.
balita mula, bumalik na naman tayo sa English, sinabi ko na sa inyo, hindi ako marunong mag-English eh. Dito na tayo, ayan, dito. Dito, huwag niyo ako dadalhin sa English, dito tayo sa Tagalog, ayan, ayan, okay, ayan. Samantala, dito muna tayo sa Showbiz News. Ibana, nagpakain at namigay ng datong sa mga nadaanan. Sayang, hindi ako nadaanan ni Ibana Alawi. Hindi sana may pagkain na ako, may datong pa. Kahit ano pang chismis kay Ibana Alawi, bawing-bawi na niya sa pag-aayuda sa mga binagyo. Sa kanyang reel, ako ba nakapasok na sa reel? Ay ipinakita nito ang pagluluto ng nilagang baka. Aba, haram ito o halal ito sa mga kapatid nating Muslim o Islam. Inilagay sa plastic cup at sinamahan ng kanin. Ayan. Tapos, nag-ikot sa na nakahoday. Tama ba yung basa ko? Nakahoday. At pag-abot ng pagkain, may kalakip na datong. Sabagay kahit naman sino na kasing yaman o sabagay kahit naman sino na ang kasing yaman ni Ibana Alawi, siguradong mag-share ng biyaya. Tama po yun. Pag po mayroon tayong mga datong o mga biyaya, i-share po natin para lalong dumami yung datong natin. Balik tayo sa balitang pambansa. Palasyo, igalang desisyon ng SCO ng Supreme Court sa impeachment ni BP Sara. Totoo ba yung balitang ito? Siyempre, totoo yan. Kasi napanood na sa TV, nabasa na sa dyaryo, at nabasa rin sa Facebook. No? Ito yung kwento ng balitang yan. Ito yung balitang yan. Umapila ang Malacanang sa publiko na igalang ang Korte Suprema o Supreme Court matapos ideklarang labag sa konstitusyon ang isinampang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Undersecretary Attorney Claire Castro na hindi pa natatanggap ng palasyo ang kabuuang kopya ng pasya ng Korte Suprema. Bakit kaya hindi pa itong nag-resign si Attorney Claire Castro? Pinag-iinitan siya nung kasalukulang yung pumalit kay J. Ruiz, Hindi pa namin natatanggap at nababasa ang buong desisyon ng Korte Suprema. Sa ngayon, nananawagan kami sa publiko na igalang ang Korte Suprema at magtiwala sa ating mga institusyon, pahayag ni Castro. Ang impeachment ay saklaw ng lehislatura at hudikatura at kinikilala namin ang kanilang kalayaan sa pagtupad sa tungkulin sa ilalim ng saligang batas, dagdag niya. Sa mga naunang pahayag, nilinaw ng Malacanang na walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment laban kay Duterte kasabay ng pagbibigay diin na ito'y usapin ng Kongreso o Kamara. Kanyang sinabi na masyado siyang abala sa pagtugon sa pangangailangan ng bansa kaya wala siyang panahon para pagplanuhan ng anumang hakbang labang kay BP Duterte. Noong Pebrero, taong 2,215 mambabatas ang bumoto pabor sa impeachment ng Vice Presidente dahil umano sa katiwalaan, panunuhol, paglabag sa tiwala ng taong bayan at iba pang mabibigat na krimen na may kaugnayan sa kontrobersyal na paggamit ng confidential at intelligence funds. Oras, Philippine Standard Time, ganap ng 9:31. Pansamantala tayong liliban sa Himpapuid upang bigyang daan ang ating pilan.
oras, Philippine Standard Time, ganap ng alas 9:32 ng umaga, 9:32 a.m. Ngayong araw ng Lunes, Monday, ika-28 ng Hulyo, taong 2025 o July 28, 2025. Maligayang panunood muna kay Nida Godino, nanonood siya sa Laguna area. Balik tayo dito sa, basahin ko muna itong sayang nakaligtas sa akin to, hindi ko nadaluhan, tsaka na Edmond Pangilinan. Itong 8ADs, ayan, kagabi pala ito ipinalabas na saan pinalabas yan? Sa ABS-CBN TFC, news channel. Ito, basahin ko na lang yung balita. Napanood na kagabi ang kabuang matagumpay na Star i-air na umere na kagabi 8ADs pinagsama-sama ang Pinoy filmmakers. Nakakatawa ito, maliliit mga indie film, napanood na kagabi ang kabuuan ng matagumpay na star-studded na 8 Entertainment Editors Choice o EDIs ng Society of the Philippines Entertainment Editors o SPEED na ginanap noong nakalipas na linggo, July 20. Hindi kami nakarating ni Edmond. Sabi ko kay Edmond, paalala sa akin. Pero ito yata yung panahon na kasagsagan ng bagyo, tatlong bagyo. Yung una, yung isa, pangalawa si Dante at yung pangatlo. Ano pangalan ng pangatlo? Ginanap ito noong July 20 sa Marriott Grand Ballroom. At ito'y napanood sa Kapamilya Channel kagabi, Jeepney TV at I1 TV. Ganap na alas 10:45 ng gabi. Uwaging-uwaging nga sina Dennis Trillo at Marian Rivera at ang pelikulang Green Bones. Kulay green na buto. Kulay dahon na buto. Nanalo rin ang Green Bones ng Best Director para sa kay Sig Dulay, Best Supporting Actors para kay Ruro Madrid, na nakatay si Aga Mulak, tabla sila, para sa pelikulang Uninvited at Best Picture para sa GMA Pictures. Wagi si Lorna Tolentino bilang Best Supporting Actress para sa horror movie na Espantajo. Nagsilbing host ng Entertainment Editor's Choice ngayong saan nakalugtong 2025 sina Kailin Alcantara, Darren Alexa Ilacad at Kayla Estrada. Medyo highlights din ng 8ADs ang Icon Awards at Box Office Heroes, ganun din ang Special Awards. Tutukan ngayong gabi, napanood na nga kagabi, presented by Playtime PS and partnership with Newport World Resort and ABS-CBN. Ang 8ADs ay co-presented by Globe Sound Check and Unilab with Senators Camille Villar, grabe, mayaman yung mga sponsor, Mark Villar and Chis Escudero. Si Mark Villar, ang sinabi niya nung doon sa 8ADs tungkol sa mga kagat ng aso at pusa. Ako'y babalik bukas sa San Lazaro para sa huling injection ko sa kagat na pusa ni Lagunino. With Senator Camille Villar, Mark Villar, and Chis Escudero, Bayo Derm Corporation, Luxy White, Pure Gold Cine Panalo Film Festival, Cat Corpus, at My Dairy Collagen. Kung nandun kami ni Edmond, may mga giveaway din kami. Special thank to Katon Ying. Nagpakain si Katon Ying. At Anthony Taberna, Jollibee, Bait Lahem, Congressman Toby Chenko ng Nabotas. Nabotas ba? Malabon. Eco Jam, San Miguel Corporation, Alice and Partner, and GN Event Team. Ang Wancho Robs, at Chain Robs and company CPAs, EDIS Official Auditor. For more information, follow the EDIS on Facebook at the EDIS that Entertainment Editors Choice Award. Kami po ipalo nyo rin. Followin nyo rin kami. At sundan kami sa YouTube at sa Facebook. Sa online para mapanood nyo po ang Himpilang CCN News, Filipino Views,
sa pangunguna po ng aming executive producer si Mr. Mads Pangulima, yung mga programa po nila Kaharsalik, ni Alex Simbahon, ni Nelson Dicio, at si marami pa, sila Yusuf Lapitan. Mapapanood nyo po. Abangan nyo po yung mga bagong magpuprograma sa impilang ito ng CCN News Filipino Views. Wala po kaming pahinga. Lunes hanggang Linggo po kami. Kaya andito po kami lahat para bigyan kayo ng mga sariwang balita. Samantala, balik tayo sa balitang pangbansa sa oras na alas 9:38 ng umaga, naghatid sa ating oras. Connectivity Bill, posibleng may negatibong epekto sa pambansang seguridad, sang-ayon kay ex-DICT head. Sino ba itong dating head ng sekretary o dating sekretary ng DICT? Basahin natin ang balita para malaman natin kung sino yung dating DICT secretary. Nagbabala ang dating leader ng Department of Information and Communication Technology o DICT. Dito lang yan sa tabi ng PBOX sa Carlos P. Garcia, malapit sa UP. Sa mga posibleng banta sa pambansang seguridad na idudulot ng kasalukuyang bersyon ng Konektadong Pinoy o KP Bill. Ayon kay former, sino yan? DICT Secretary Gregorio Gringo Honasan. Taga-Erusin na yan? Bicol. Kulang sa mga mekanismong pangseguridad ang panukala, partikular sa pagprotekta sa mga digital infrastructure ng bansa. Niya, kung walang malinaw na legal na proseso para sa national security bidding ng mga data transmission participants, hindi sapat ang implementing rule and regulation o IRR upang tiyakin ang seguridad at pananugutan ng mga ito. Without a prior legally mandate national security bidding process and allowing data transmission participants, the implementing rules and regulation o IRR alone cannot provide the necessary level of scrutiny and accountability, pahayag ni Gringo Honasan. Binigyan din ni Gringo Honasan na may kakulangan ng panukala sa regulasyong sasaklaw sa mga foreign controlled firms, lalo na sa mga sensitibong operasyon gaya ng cable landing station at satellite gateway. Aniya, kasalukuyang probisyon ay masyadong malawag at walang sapat na proteksyon para sa mga critical infrastructure. Dagdag pa ni Honasan, wala ring malinaw at legal na batayan ng parusa para sa mga kumpanyang lalabag sa mga lituntunin na maaaring humantong sa seryosong pagkasira ng systems at service disruption. Samantala, sinuportahan ng Philippine Chamber of Telecommunication Operator ang panawagan ni Gringo Honasan kasabay ng panawagan nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibito ang panukala. Giit ng grupo, kulang sa regulatory oversight ang KP Bill at maaaring makompromiso ang pambansang seguridad. Nagpahayag din ng pangamba ang ilang telecommunications stakeholders hinggil sa 2 taong compliance window na itinakda sa panukala na anila ay hindi sapat upang maabot ang kinakailangang cybersecurity standard. Oras, nagatid sa ating orasan, ganap ng alas 9:41 ng umaga, Philippine Standard Time. Dito tayo sa balitang Tory naman. Excuse me po. Sa balitang pambansa mula sa panulat ni Merlay Son, ang magsasakang reporter, Tory, ayan, lumagpas. Tory dineklarang winner ng default. Winner by default. Hindi dumating si, si Baste. Ayan. Si PNP Chief Police General Nicholas Torre III ang idineklarang nagwagi sa idinaos na boxing for akos laban sa nasalanta o para sa nasalanta event sa Rizal Memorial Coliseum kahapon matapos na hindi sumipot sa laban si acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Alas 10:30 ng umaga nang umakyat sa ring si Torre upang hintayin kung sisipot si Duterte sa kanilang sagupaan. Gayunman, kaagad din siyang idineklarang winner by default
ng referee nang matapos ang 10 segundo ay hindi pa rin dumating ang kanyang kalaban. Libo-libo katao ang nagtungo sa Rizal Coliseum upang manood sana ng pinakaabangang boxing match ni Torre at Baste. Bago ang main event, nagkaroon ng 3 undercard matches na siyang pinanood ng mga taong dumalo sa aktibidad. Ayon kay Torre, aabot sa 300,000 pisong halaga ng entrance fee at higit sa 16 na milyong pisong donasyon ang nalikom ng PNP sa naturang boxing match. Ang naturang halaga ay itinurn over nila sa DSWD upang gamiting pantulong sa mga mamamayang naapektuhan ng sunod-sunod ng mga bagyo at habagat na pumasok sa bansa kamakailan. Ibinasura rin ni Torre ang anumang posibilidad na magkaroon pa ng panibagong boxing match sa pagitan nila ng acting mayor at sinabing wala nang anumang logic ang pahayag nito. Maaaring aniyang mas mahalagang bagay na dapat gampanan sa halip na marami rin aniyang mas mahalagang bagay na dapat gampanan sa halip na patulang muli si Duterte. Have a lot of work and this not work responding ani Torre. As you can see, we exerted a lot of effort in the event. I don't think he has work responding to this point. We should just let him be in his own work. Matatanda ang hinamon ni Baste si Torre sa isang suntukan na kaagad tinanggap ng general. Gayunman, nagbigay muna ng ilang kondisyon si Duterte bago ituloy ang laban. Kabilang na dito ang pagpapadrug test at sa lahat ng government official. Nitong Biyernes ay nakatanggap ng impormasyon ang NBI na si Duterte o si Baste kasama niya kanyang pamilya ay lumipad patungong Singapore. Oras, nagatid sa ating orasan, ganap ng alas 9:44 ng umaga. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa programang tayo maglakbay pang Lunes na edisyon sa magang ito sa himpilang CCN News Filipino Views. Dako tayo sa ilang pang mga balitang Sara Duterte naman tayo. Palasyo, sabi ng Palasyo, igalang desisyon ng SCO ng Supreme Court sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang nagsulat ng balita, si Malo Escudero. Umapila ang Malacanang sa publiko na igalang ang Korte Suprema matapos deklarang labag sa konstitusyon ang isinampang impeachment lamang kay President Sara Duterte. Parang nabasa ko na ito. Lagpasan na nga natin to kasi sayang. Iwanan natin yan. Dito na tayo sa balitang tapos na rin itong iba mamaya, iwanan muna natin yan at lumipat muna tayo sa mano-mano. Dito muna tayo sa mano-mano habang nagdown. Ito na. Oo. Ayan. Ito. Yan. Ito. Hindi ko pa nabasa to. Baste, hinamon, unahin drug testing sa Davao. Ayan. Mula sa panulat ni Joey Cantos, ang balitang ito. Basahin natin to. Hinamon ng mga miyembro ng Kamara si Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na unahin ang kanyang lungsod sa hamon nitong mandatory health follicle drug testing sa lahat ng halal na opisyal matapos magpositibo sa drug test ang 37 empleyado ng pamahalaang lokal ng Davao nung nakalipas na taon. Kung talagang seryoso si Mayor Baste sa laban kontra droga, unahin niya ang Davao. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, 37 na ang nahuling gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Imbes na maghamon sa iba, ayusin mo muna ang sarili mong bakuran. Punto ni Zambales 1st District Representative J. Konghon. Ginawa ni Konghon ang hamon kay Baste matapos itong maglatag ng kondisyon kay PNP Chief General Nicolas Torre III na lalaban lamang siya kung siya rito ng suntukan kung magpapa-hair follicle drug test si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinumpirma rin ng Davao City Anti-Drug Abuse Council na 37 tauhan mula sa Public Safety and Security Office ng lungsod ang nagpositibo sa isinagawang random drug testing. You want to talk about accountability, then led by example. Drug testing should begin in Davao City and the results should
be made public. That includes the mayor himself, ayon naman kay Manila Representative Joel Chua. Nagatid sa ating orasan, ganap ng alas 9:41 ng umaga. Samantala, dito tayo sa ilang pang mga balita sa oras na ito. Ito, scammer. Dito tayo sa balitang scammer. Ayan, bakit nawala? Talaga naman, Dito, ayan, Showbiz News siguro muna tayo. Dito tayo sa Showbiz News muna. Ito, sandbag. Hindi pa natin nabasa itong balitang ito. Balitang Metro naman tayo. Fire damage 600,000 pisong work of properties and sandbag 1. Ayan. English na naman. Talaga ikaw. Ito muna. Basahin ko na agad muna yung balitang kasabihan ngayong araw nito. Dito tayo sa kasabihan ngayong araw nito. Hindi napipigil ng payong ang pagbuhos ng ulan, subalit nagagawa nito na makatayo tayo sa gitna nito. Totoo yan, pag may payong ka, nasa ulanan ka, pero okay. Hindi ka maliligo sa ulan kapag may payong. Ayan. Balitang Sara tungkol sa SONA. Basahin natin yung balitang ito. Balitang pambansa, BP Sara, di manunood ng SONA. Sayang ang data. May batas pala kasi na kapag ang presidente nagsalita o may SONA, priority po na may upuan yung vice presidente. Nung nakaraang taon, wala po si Vice President Sara Duterte sa SONA. Pangalawang taon, ngayong taon po, hindi rin dadating si Sara Duterte. Ito. Hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw nito sa House of Representatives sa Quezon City. Mas pinili ni Duterte na dumalo kahapon sa pre-Duterte rally sa South Korea kasama ang mga taga-suporta ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Duterte o ni si Sara sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi siya manunood o makikinig sa SONA ng Pangulo dahil sayang lamang ang kanyang data. Inayang sa data niya, yung load niya, yung wifi niya. Sayang ang data. Ayaw ko rin na ayaw rin na manood. Kasi alam nyo, sa totoo lang talaga, natitrigger ako pag nakikinig ako sa kanya, ni Vice President Sara Duterte. Inamin din niya na minsan ay gusto niyang basagin ang screen ng kanyang cellphone dahil lagpas na sa edita ang naririnig niya. Nauna nang sinabi ni Sara Duterte na walang batas na nagsasabi ng tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa presidente. Babasahin na lamang niya ang transcript ng SONA para malaman kung ano mga pambobola na sinabi ni Marcos. Sa bansang Kuwait, ang susunod niyang biyahe si Vice President Sara Duterte, kung saan makikipag-usap siya sa mga taga-suporta ng ama. Ngayong araw, inaasang uuwi ng bansa si Vice President Sara Duterte, araw ng SONA ni BBM o ni Ferdinand Marcos Jr. Ayan. Pansamantala tayong liliban muli sa Himpapawid upang bigyan daan ang ating impilan. Sa wala ng ating CGN, FBI, Center Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CGN News Filipino News Channel TV 83.
Philippine Standard Time, ganap ng alas 9:52 ng umaga. Balik tayo sa ilang pang mga balita. Showbiz news muna tayo. Mula sa panulat ni Salvi B. Asis, RC. Nag-counsel sa Miss Universe Egypt, sinusulit ang Maldives. Yan, ito yung balita. Wow! Sa Miss Universe Egypt pa talaga nagsilbing counsel ang actress na si RC Munoz na ginanap sa Maldives. Isang bayan ito o isang bansa ito, Maldives. Sunod-sunod ang post niya tungkol dito, moments at the hashtag Miss Universe Egypt, that Egypt coronation held, and hashtag Maldives truly honored to serve on the esteemed Council for Miss Universe Egypt. Grateful to be part of a platform that celebrates intelligence, strength, and grace. Here, no empowering the next generation of leaders and role model. Hashtag Miss Universe Egypt, hashtag empowerment, hashtag leadership. Suot niya raw ang kulay ng Ocean and the Pacific. Turquoise dreams stitches into every thread. Hashtag ocean inspired by advocacy to defend and conserve an ocean. Honored to be part of the journey that celebrates strength, grace, and the future of Egyptian women and women around the world. Special thanks to my angels for bringing my ocean dream to reality, because it takes more than beauty to be a queen. I take a village. Hashtag makeup by Chromes. Dugo yung ilong natin. Hindi murang mag-travel sa Maldives ayon sa source. Kaya inaalam nila kung sino ba talaga ang sinasabing karelasyon sa kasalukuyan ni RC Munoz na inactive na sa kanyang showbiz career. Samantala, naharap de umano sa isang krisis sa tubig ang Maldives, ang bansang Maldives, dahil sa mga epekto ng pagbabago ng klima at limitadong mapagkukunan ng tubig tabang. Ayon sa article na lumabas sa National Geographic.com, now at the pace of climate change accelerates, the tiny nation and trying to buy time in hopes that the world's leader will reduce carbon emission before the Maldives inevitable demise. The archipelago has been its future along with a substantial sum for the national post on construction of the artificial elevated island that could house majority of the population of nearly 555,000 people. Meanwhile, the Dutch design film plans to build 5,000 floating homes on pontoons anchored in a lagoon actress the capital. At ito siguro ang rason kaya sinusulit ni RC Munoz ang bakasyon sa bansang Maldives. Oras, Philippine Standard Time, ganap ng alas 9:56 ng umaga. Dakuan ko nga itong mga detalye ng balita dito sa aking laptop. Balita mula sa balitang pambansa mula sa panulat ni Lodi Bermudo. Ang balitang impeachment trial versus BP Sara pwedeng ituloy. Ayan, sangayon sa expert. Ito yung balita. Maaring magdesisyon ang Senado na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment. Ito ang sinabi ng constitutional law expert at dating Integrated Bar of the Philippines o IBP President Attorney Domingo Igon Cayuza. Sa panayam sa radyo, ipinaliwanag ni Cayuza na bilang legislative branch ay maaaring igiit ng Senado ang exclusive power nito sa mga bagay na may kinalaman sa impeachment. Sinabi niya na ang susunod na hakbang ay depende sa aksyon ng mga senador at kung meron silang sapat na suporta upang ituloy ang paglilitis. Nitong Biyernes, nang ilabas ang ruling ng Supreme Court na sa botong 13-0,
walang bumuto na 13. Ang null and void ang article of impeachment lamang kay Duterte o kay Sara Duterte dahil sa 1-year bar rule at nalabag nito ang karapatan ng due process. Kaya naman, nilinaw ng SCO ng Supreme Court na hindi nangangahulugang absuelto si Sara Duterte Carpio sa desisyon at maaari pang mag-aaya ng motion for reconsideration. Nilinaw din niya na maaaring hindi sumunod ang Senate at House of Representatives sa kautusan ng Supreme Court. And so far as some people think they're in judicial overreach, maaari naman yang i-disregard ng Senado at ituloy anaya pa. Alam niyo ba kung sino na yung pinakamatandang tao ngayon sa Pilipinas? Enrique Razon, pinakamayamang tao sa Pilipinas. Ano ba nasabi ko? Pinakamatanda o pinakamayaman? Pinakamayaman po. Parang nagkamali ako ng salita. Basahin natin ang balitang ito mula sa panulat ni Gemma Garcia. May edad na rin tong si Enrique Razon, Razon. Ayan. Basahin natin yung balitang ito mula sa panulat ni ayan. Nanguna na si Enrique Razon Jr. po bilang pinakamayamang tao sa Pilipinas. Base sa real-time billionaires list ng Forbes Asia, naungusan na ni Razon si Manny Villar bilang pinakamayamang tao sa Pilipinas. Dati pala si Manny Villar ang pinakamayaman. Magkano yung pera nung dalawa? Yung kayamanan nung dalawa? Nabatid na umabot sa $11.9 billion. Hindi peso ang net worth ni Razon at nalagpasan nito ang 11 billion. Walang point 9. 11 billion lang billion dollar ni Manny Villar. Sinabi pa sa ulat na simula noong Abril, ang yaman ni Villar ay bumaba ng 6.2 billion dollar. Samantala, si Razon ay tumaas naman ng 1 billion dollar. Dito tayo. Malacanang sa publiko, sabi ng Malacanang, sa publiko makinig ng SONA. Si Sara Duterte ayaw makinig. Kulang na lang, basagin niya kanyang cellphone. Sayang daw yung kanyang data. Mula sa panulat ni Gemma Garcia, hinimok ng Palasyo ng Malacanang ang publiko na makinig at panoorin ang ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw na ito, Lunes. Mamayang hapon pa yan. Sinabi ng Presidential Communication Office o PCO na mahalagang mapakinggan ng sambayanan ang mga tagumpay ng Marcos administration nitong nakalipas na taon, ganyan din ang mga susunod na plano para sa kapakanan ng mga Pilipino. Bagamat abala niya ang Pangulo at patuloy ang paghahanda nito para sa kanyang ika-4 na SONA, partikular ang balangkas ng magiging laman ng kanyang ihahayag sa taong bayan ngayong araw ng Lunes. Matatandaan na sinabi ni Marcos na halos patapos na ang draft ng kanyang pagiging speech at kahit abala ito sa kanyang mga aktibidad, pagdating mula sa Amerika ay inaasikaso nito ang kanyang paghahanda para sa kanyang nakatakdang SONA. Wala namang ibinigay na ibang detalye ang PCO kaugnay sa mga ginagawang paghahanda ng Pangulo para sa kanyang State of the Nation Address mamayang hapon. 142.7 billion pesos insertion sa 2025 national budget binera. Wala sa panulat ni Angie de la Cruz ang nagsulat ng balita. Mariing kinundinaan ng tagapagsalita ng dating Vice President Leni Robredos na si Attorney Barry Gutierrez ang umano'y insertion ni Senate President Francis Escudero sa 2025 national budget na nasa 142.7 billion pesos na halaga. Sinasabing ang mga kaalyado sa politika ang makikinabang sa insertions at masigurong mananatili si Escudero bilang Senate President. Parang Bicolano sa Bicolano. Robredos Group, Robredos Top at Escudero. Yung Pangulo ng Senado. Ayan. Nasilip ang 142.7 billion pesos insertion na idinaan sa mga infrastructure at flood control projects. Ito ay dahil sa nagdodoble-doble ang alokasyon, questionable ang feasibility study at iba pa.
pinakamalaking nakakuha ng budget ang mga kaalyado ni Escudero sa politika sa Bulacan at Sorsogon. Buti pa kayo, sana all. Bulacan, maraming pera sa Bulacan at Sorsogon. Lugar ng nanay ko itong Sorsogon eh. Bulan Sorsogon po yung nanay ko. Ito po ay hindi lang simpleng paglalagay ng pondo. Isa itong malinaw na indikasyon ng paggamit ng kaban ng bayan bilang personal na sandata sa politika. Kung hindi ito suhol para manatili sa pwesto, payag ni Gutierrez. Matapang itong si Gutierrez. Iniuugnay din ni Gutierrez ang controversial na insertions ni Escudero sa pag-antala sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Parang tama siya rito, dinidelay ni Senate President Escudero. Ayon kay Gutierrez, double betrayal sa konstitusyon at sa tiwala ng tao ang ginagawa ng Escudero. Una, ginamit ang posisyon para harangin ang impeachment, tapos ngayon ginagamit ang budget para suyuin ang mga kaalyado sa Senado. Parang sinusuhulan mo na, sinasagasaan mo na, o sinasagasaan mo pa. Tingnan nyo suyuin ang mga kaalyado sa Senado, parang sinusuhulan mo na, sinasagasaan mo pa ang proseso para protektahan ang isang opisyal na dapat iniimbestigahan, sabi ni Gutierrez. Parang tinutukoy ni Gutierrez si Sara Duterte ng impeachment. Kasunduan ng kasunduang Pangulong Marcos Trump, matalinong diskarte, hindi pagsuko. Mula sa panulat ni Ludi Bermudo. Nagatid sa ating oras, ganap ng alas 10:04 ng umaga. Dito tayo sa balitang binanggit ko. Ano yung balita? Kasunduang Pangulong Marcos Trump, matalinong diskarte, hindi pagsuko. Hindi pag-amin na sumusuko ang Pilipinas sa Amerika. Nagpahayag ng papuri ang pinuno ng 4 na advocacy groups na naging kasunduan sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump. Hindi ito pagtalikod sa interes ng bansa. Hindi rin pagyuko sa dikta ng Amerika, kundi may ituturing na isang matalinong diskarte ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang kasunduan ng kalakalan at seguridad sa pagitan ni United States President Donald Trump na hindi dapat kaagad husgahan. Ayon kay Dr. Jose Antonio Goita, Chairman Emeritus ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya o ABKD, People's Alliance for Democracy and Reform o PADER o PADER, Liga Independencia Pilipinas o LIPI o LIPI at Filipinos Do Not Yield o FDNY movement. Diskarte ito, hindi pagsuko. Buwelta ni Goita sa mga kritiko na patuloy na bumabatikos sa Pangulo dahil nakasanayan na at palaging naiisip na ang mabuting pakikitungo o diplomasya ay isang bitag upang sumunod at kalaunan ay madihado tayo. Pero paano tayo uusad kung ganyan tayo mag-isip? Ang nasabing kasunduan ay nag-aalis ng buwis sa mga produktong galing Amerika habang 19% na taripa naman sa mga produktong papuntang Amerika mula sa Pilipinas na sa paningin ng iba ay one-sided at malulugi tayo. Pero ayon kay Goita, kailangang tignan ito ng malalim dahil hindi lamang ito usap-usapang taripa kundi dapat tignan ng malaliman na may benepisyo ng pangmatagalan na hindi dapat agad husgahan. Kalakalan ito, hindi palitan ng tingi-tingi ng mga sa merkado. Ang mahalaga ay nakapasok tayo sa merkado nila, may pakinabang tayo at higit sa lahat, may nakapagtatag tayo ng mahabang pakikipag-ugnayan sa Amerika. Ano yun pa? Naghatid sa ating orasan, ganap ng anong oras no? Para bigyan natin ng oras ang ating mga tagapanood. Ganap ng alas 17 ng umaga. Balitang metro naman tayo, 16,000 NCRPO cops i-deploy sa zona ni Pangulong Marcos. Nagpasa natin yan. Dito tayo, alas nabasa na rin natin kanina. Dito tayo sa DSWD, sapat ang pondo para sa mga biktima ng kalamidad sang-ayon kay Gatchalian, yung DSWD Secretary. Mula sa panulat ni Angie De La Cruz. Tiniyak ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga Local Chief Executive o LCES
na sapat ang pondo ng kagawaran para ayudahan ang mga biktima ng magkakasunod na kalamidad sa bansa. Ayon kay Gatchalian, nasa 600,000 na food packs na ang naipamahagi ng DSWD sa mga mayors at governors na nangangailangan ng ayuda ng ahensya. O narito, inikot ni Gatchalian ang mga evacuation centers sa Marikina, Las Piñas, Pasig, Caloocan, Navotas, Bulacan, at Rizal at pinangunahan ng pagkakaloob ng mga pangangailangan ng bawat evacuees. Nakipagpulong din si Gatchalian kay Manila Mayor Isko Moreno para sa tulong sa Maynila. Disaster response ng DSWD is anchored on our own workers and the relationship between the DSWD and the local government unit o LGUs, pahayag ni Gatchalian. Samantalang kontento naman si Gatchalian sa pagresponde ng mga LGU sa mga biktima ng kalamidad. O balitang Maynilad naman tayo. Nagatid sa ating orasan, ganap ng alas 10:08 ng umaga, Maynilad na mahagi ng tulong sa mga biktima ng bagyo at habagat. Detalye ng balitang yan mula sa panulat ni Angie de la Cruz. Na mahagi ng tulong ang Maynilad Water Services Inc. o Incorporated o Maynilad sa mga komunidad na sakop na kanilang concession area sa West Zone na naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo at habagat. Ang relief efforts ng kumpanya ay kinabibilangan ng pagdadala ng mga water tankers, mobile hygiene facilities at pamamahagi ng libong bottled water sa mga evacuation centers sa West Zone area. Sa koordinasyon sa mga local government unit o LGUs, ang Maynilad ay nakapagpahatid ng 8,120 bote o 8,120 bottles ng malinis na inuwing tubig sa key areas kabilang ang Quezon City, hindi ako nabigyan Maynila, Makati, Parañaque, Las Piñas, Caloocan, Bacoor, Imos at Muntinlupa City. Kabilang sa tulong ang 5,300 bote o 5,310 bottles ng 4-liter containers, 2,760 bote o 2,760 bottle ng 350 ml at 50 bote o mga bote o 50 bottles ng 6-liter water, gayon din ng sako ng bigas at iba pang essential supplies para sa mga apektadong pamilya. Ba't hindi ako nabigyan yan? Nagpadala rin ng water, water tanker ng Maynilad sa mga evacuation center at dagdag na 4,000 piraso ng 4-liter bottle set para maipamahagi sa mga susunod na araw. Mayroon ding naka-standby ng mobile water tanker ang kumpanya na agad na ipadadala sa mga lugar na nangangailangan ng supply. At dyan ang panagawakas ang programang Tayong Maglakbay. Simple lang ito ng CCN News Filipino Views ngayong araw ng Lunes, ika-28 sa buwan ng Hulyo. Ako po muli, sa pangalan po ng aming executive producer, si Mr. Ambadjo Pangulima, ako po muli yung lingkod, Reden Oro. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.